Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, mga minamahal namin kapatid sa Islam, tayo ay muling magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyaya at gabay at naisagawa natin ang isa sa mga obligado na ipinag-uutos ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, dito sa mundo, walang permanent na kalagayan na ating nararamdaman o natatamasa. Lahat ay nagdalaho, lahat ay may katapusan. Kaya yung may mga bagay talaga na mahahalaga sa atin na dapat natin ingatan, na dapat natin bigyan ng pansin, bigyan ng oras. Sapagkat ang bagay na ito, pag ito ay nawala na, hindi na babalik sa atin. Kaya hanggang nandyan pa sa iyo, samantalain mo ang mga bagay na ito. Ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay napakalaking aral sa atin na ipinayo sa atin ng dakilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang hadis, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsa qabla khamsin. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa ulat ni anak ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kaawaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin mo ang 5 bagay bago pa man dumating ang 5 bagay na ito. Ay ibig sabihin, i-grab mo talaga ang bagay na ito nandyan sa iyo. Habang nandyan pa sa iyo. Bagkos, darating ang panahon, darating ang araw, ang 5 na yun ay mawawala. Masusuklian ng pagsisisi lamang ng mga tao. Anong 5 na to na sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Una dito, syababuk qabla haramik. Samantalain mo ang pagkabata, ang kabataan mo, bago pa man dumating ang katandaan mo. Ay ibig sabihin, pag ang bata kasi, pag bata ka pa, nandyan pa ang lakas. Magagawa mo ang lahat ng ibadah. Magagawa mo ang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ikaw ay matanda na, mahina na ang katawan, may mga dahilan ka na. May mga reklamo ka na sa buhay, bakit hindi mo nagawa ang sala? Bakit hindi mo nagawa ang sunnah? Bakit hindi ka nakapag-ayuno? Dahil matanda ka na. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi sa atin, habang ikaw ay nandyan pa ang kabataan mo, ang kalakasan mo, samantalain mo ito, gamitin mo sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago pa man dumating ang katandaan mo. Ang pangalawa, wasihatuka qabla maradik. Samantalain mo o sakamit. Samantalain mo ang kalusugan mo bago pa man dumating ang mga sakit. Dahil tayo bilang isang tao nagkakasakit. Hindi permanente na malusog ang ating katawan. Minsan darating ang sakit ng ulo, sakit ng ngipin, sakit ng katawan, sakit lahat. Dito pinaiwan tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Habang malusog ka pa, na wala kang sakit, dahil ang kalusugan, ito ay napakalaking biyaya na karamihan sa atin hindi natin napansin. Ang siha. Gamitin natin ito sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bago pa man dumating ang mga sakit sa ating mga buhay. Ang pangatlo, wa ghinaak qabla al-faqri. Ang kayamanan mo bago pa man dumating ang kahirapan mo. Ay nandyan sa iyo yung kayamanan. O may pera ka. Gamitin mo ito, magsaka. Gamitin mo ito sa pagkawang gawa, pagsadaka, pagtulong sa mga kapatiran. Pagtulong sa mga kapatid. Pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil darating ang araw, ang pera, ang kayamanan ay babawiin sa iyo at itatanong sa iyo sa kabilang buhay.
Kung ito ay nagamit mo sa kagustuhan ng Allah, kahit tanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong masasagot ay sa kabutihan lamang. Hindi mananatili ang kayamanan sa ating kamay. Kaya gamitin mo ito upang ikalapit mo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangapat, samantalain mo para kukakabla syukulik. Samantalain mo ang bakante mong oras bago pa man dumatong ang mga abala. Ngayon, wala kang masyadong ginagawa, wala kang pinagkakabalan, gamitin mo ang oras mo. Dahil ang oras na ito ay mahalaga kaysa sa mga ginto. Mahalaga pa kaysa sa mga ginto ang oras natin. Dahil ang oras natin, ito na yung buhay natin. Time is life. Ang oras ay yun ang buhay mo. Kaya huwag mong sayangin at gamitin mo ito sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakahuling payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na samantalahin mo, wahayatuk kablal mautik. Ang buhay mo bago pa man dumating ang kamatayan. Allah. Ito yung pinakamalaki na biyaya na ipinagkaloob sa atin na upang paghandaan natin ang kabilang buhay. Paghandaan natin ang yawmul akhirah. Dahil pag ang mga tao, pag tayo ay namayapan na o namatay na, kailanman hindi na tayo babalik dito sa mundo. At sarado na ang paghingi ng tauba, sarado na rin ang paggawa ng kabutihan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, samantalahin natin. Ibigay natin ng todo sa pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil darating ang oras na tayo ay lilisanin natin ang mundo na ito. Kaya bago ka magsisi sa kabilang buhay, samantalahin mo muna dito sa mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.